So yun po, what's up mga Dabarkads, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At welcome back to my YouTube channel, Jay Guevara TV nga po pala, isang TVJ defender at reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Parang tabingi yung screen ko Bakit to? Gwapo-gwapo ng us tapos tabingi yung screen. So yan, ito pag-usapan natin na di umano. Ito bali-balita, di umano at pinost na rin ng mga kalaban namin, ng mga vlogger. Mga anti-TVJ dyan. Na di umano ito si Carmina Villaruel o mas tinatawag bilang si pangalan nito. Lente ba to? Na di umano ay si Carmina Villaruel ay maghahain po ng kaso laban po sa mga TVJ pro page at sa mga vlogger na nagpapakalat po daw ng fake news about sa issue nila ni Atasha Mulak. Kaso na naman. Tsaka, ay nako. No, so ito po nga, di natin alam kung ito po ay totoo. So alamin ho natin, no? Kaya samahan niyo po ako. Syempre bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayong updated sa ating mga video araw-araw. So noong mga nakaraan, di ba nagawa tayo ng video about Carmina Villaruel at kay Atasha Mulak na di umano ay mainit ang dugo ni Carmina kay Atasha Mulak. At yung pangalawa naman ay parang binastos daw o daw pilit na pinapasikat. So alam din naman din natin yung naging issue. Ginagawa ng issue ng kabila ng mga pro tape vlogger yung palagi nilang pinagkakaparehas yung kambal sa kabila at yung kambal dito sa TV5, sa TVJ. No, so nagawa na natin ng reaction yan. Ngayon, doon naman sa video ko, hindi naman ako sa nagmamalinis at baka sabihin nyo, bigla ako natakot dahil sa balitang to. Wala naman ako sinabi doon, kaya sabi ko, safe ako. Hindi ko naman siya minura. Hindi naman nanggaling sa akin yung fake news na yon. Sa isang pro page sa isang page naman binasa ko lang. No? So di umano ito nga yung mga kakasuhan nga do kay Sugeto, kay Sugenyan. Hindi ko alam kung gaakong 100% na totoo to, no? Syempre, magre-reaction tayo kung ano nga bang katotohanan dito kasi uso ngayon yung mga kasukasuhan si Nanay Christy Fermin nga hindi naman nakapagsalita ng pangalan ng BJ or ano pa na kakasuhan daw. So dito, usapang kaso naman tayo. Siyempre, nandito naman din tayo. Ito rin, ito hindi pa paano ko ba explain to? 80%? Natatandaan nyo po ba yung mga bata? Yung mga bata po na nasa tawag dito, nasa mga picture ni Alden Richard at ni Maine Mendoza, no? So may mga ilang vlogger po doon or may mga baliw na pro page ng GMA at ng tape na hindi man lang nila tinakpan yung picture ng bata na kagaya niya makikita nyo dyan sa screen na yan. Napakadali lang naman i-edit yan Oo. So, wala man lang takip, wala man lang So, dito, may mga nasaga po akong balita ayon sa ating source, no, na yung mga magulang ng mga bata na nandiyan sa picture na pinagkakalat ng ibang mga diehard fan ng mga Aldab at sa Aldab Nation na hanggang ngayon hindi pa rin makamove on sa nangyari. At lalong-lalo na tong isa sa mga vlogger din ng tape na si Phil, si Bes alias Dudong Kulong na medyo malapit-lapit na yung niya ay
ipinost po itong kinakalat po itong balita na si Alden Richard at Maine Mendoza ay nagkaanak at ito nga yung picture ng bata. So ito yung unang post niya. Tingnan natin ha. Yung unang post niya ito. Ito lang. Okay. Sino itong mga nag-chat na to? Okay, muna mag-chat. Nag-vlog ako eh. So yan, may kita nyo dyan si screen, no? Tapos dito, may kita nyo yung bata. Pero dalawang picture yan eh. Hindi ko lang alam kung saan bata dyan or saan magulang ng bata dyan na mag-inata ng kaso laban dito sa mga pro page, sa mga vlogger ng tape. Kasi nga parang walang pakundangan na pinost yung picture ng anak nila. Ito pa yung sabi niya, post ito hindi yan baka sabihin niyo screen edited, no? Sabi ni Bes, no? Saksi ang buong mundo sa kasalang Maine Mendoza at Alden Richards. Nasaksihan din natin ang pagbubuntis at panganganak ni Maine Mendoza. Nakakami siguro ang ano ba naman to si Mama? Nakakami siguro ang nag-aaral ng ang kanilang anak. Kamusta naman ang buhay mag-asawa sa likod ng kamera? Sana ay makapag-guest sila sa tahanang pinapasara ang mag-asawa. Ito yung mga comment dito ng mga tao. Baka mamaya may comment dito yung magulang. Tingnan din natin, no? Sabi ni Joe San Jose, panis, walang kwentang paura mo sa gago. Paura mo na gago. TBJ nagpasikat sa Aldab. No. Tawag dito. Tama naman. Baliw na si admin yan. Kakatanggol mo sa TP. Napapraning ka na. So, hanapin natin. Baka mamaya may dito yung comment ng magulang. No? Nagulat ako. Alam ko kasi parang dito ata nakita nung source ko daw yun eh. Wait lang, hanapin natin yung comment so, marami kasing comment eh. Alam mo to si Bestfield, parang napapansin ko dito. Parang sinasadya niya na lang talaga to para para makilala siya. Salvage ka talaga, walang magawa sa buhay mo. Look mo. Bani look mo. Istorya kuris-kuris. Ay, ito ba? Kung talagang may anak sila Alden at Maine noon, sana pinanindigan nila, di ba? Kasi alam ng marami na di papayag ang pamilya ni Maine kung meron na silang anak ni Alden. Kasi very conservative ang pamilya both side. So kung totoo, dapat hindi nagpakasal si Maine kay Arjo. Baka naman wala talaga or dream lang. Bes, kung totoo lahat ng sinasabi mo, samahan mo si Alden na magsampa ng kasong bigamy at child abandonment si Maine. But one advice, anong pinag-ano mo, abandonments na, anong kaso-kaso? So, si nanay, kung nagpapaniwala di sa baliw, nanay Connie, married legally kay Arjo at Aide. Nanood ka naman sigurado ng scene o pelikula. Maraming cinematic effects ang gamit na parang totoong-totoo, dating ganyan lang ginawa sa Kalisere. Diyan kumita ng gusto ang Itbulaga, gimmick and make-believe scenes. Ay, naku po. Ba't hindi pa rin kaya makamubon ngayon yung mga Aldab fans, no? Tagal na nito eh. Sana i-content mo sina Sanjo Marudo at Rhea Ataide. Inahanap ko kasing comment ng magulang eh. Pero mukhang wala, no? So, meron pa ho dito na isa. Ito po, ito. Yan, ito. Yan. Yan. So, yan, makikita dyan. Yan ho yung bata, Hindi man lang din tinakpan yung muka. Ito. Maghulos dili kayo. Ayan ang patunay na malaki na ang bata
at kasama pa ni Alden sa ospital. Nanganak si Yaya daw. Ano po name ng bata? Pacifier pa nga si daddy niya. I miss you, Yaya daw, Ben Alden. Nagbunga nga, idol ko kayo. Gusto ko kayo magka-movie. Ayan o, tapos makikita mo yung all, parang, anong tawag dun sa, nasa ulo ni Main Mendoza? Tingnan natin dito yung tingnan natin yung comment ng mga tao dito. Wala, puro lang din pambabash. Sabi nito, salamat po sa Diyos, Aldab ang tunay, gising po yun mga tulog. Gumising daw ang mga tulog, sabi ni Bergie. Hindi naniniwala pa rin pala sa Aldab, no? Eto, may mga dokumento ka bang nagpapatunay na anak nga ni Alden kay Main yung bata? Paktay ka, ito na ata. Philip L. Mauricio. Oo nga, kasi sa pagkakalam, wala naman silang naging anak at kasal si Main. Naku po, Bespil, delikado ka dito. Kilala namin ng mga nagpapakalat niyan, mga samot at delulo. Sina mayroon baluyot at mga obsessed sa Aldab na gumawa ng kwento. May nademanda na sila Alden dahil dito. Nagnanakaw sila ng picture ng ibang bata tapos sine-edit na kasama ni Alden, or kapag may picture si Alden na may kasamang bata, kinukuha nila. Sana mademanda itong page na to. Ito na nga. Ayan na. So, halimbawa man, kung totoo man yun kay Carmina Villaruel, mauuna ka pa rin. Mauuna ka pa rin, Bispel. Tama naman yung sinabi dito, no? Alam nyo, may kinasuhan na nga dati sila Alden Richard at saka si Main Mendoza about dyan sa na yan. Sa tawag dyan sa mga nagpapakalat ng fake news na yan, no? Pinulot nila yung bata sa fans nila yan. Di lang nila tanggap kasal ni Main at Arjo. Meron din naman kaso, di pa naisulat. Nasa utak niya pa lang. Tingin pa tayo, no, ng mga comment dito. Okay lang, Diyos mio. Dami nyo pa issue sa buhay. Hindi ko alam kung anong meron dito kay Bespil, no? Hindi mo na kami mauuto o nasubaybayan namin ng Aldab. May bakukang na utak nito. May bakukang na do utak ni Bespil. OMG, di makamove on. Never maging sila, love team lang po. Para sumikat po sila. Nurse, nakawala na naman po. Pasyente nyo. Yung tubig ko, ayop na yun. Nurse, nakawala na naman. Nurse, nakawala na naman yung pasyente nyo. Hindi ko alam baka, alam nyo si Bespil? Hindi tatag. Eto lang kung yung pagkatalo nga ng Tape-INC or ng Alusos sa Tito Vic and Joey, umiyak yan. Paano kapag dumating na yung mga kaso niyan? Sa mga bagong subscriber ko dito, alam nyo tong si Bespil, ito po yung nagmura at winalang niya ang Tito Vic and Joey at tinawag na rapist. No, matatandaan nyo, at meron pa siyang post na about sa Pepsi, no? At saka yung kay Vico Soto, yun ang pinakamalupit, yung kay Mayor Vico Soto. Na sinabihan niya na porket daw mayor, ayaw daw papuntahin ni Mayor Vico Soto itong G sa Gedli sa Pasig, na samantalang paulit-ulit naman na nakakapunta doon. So kung halimbawa man na eto, nagbuntis si Main, i-report tong page ito, magaling mag-edit. Tingnan natin, baka nandito yung comment ng nanay. Manahimik kayo, wala na. Okay. So yun nga, no, bali yan nga ang sabi, kasi ang ginagawa, iba't ibang bata ho yung nadadamay dito sa
issue ni Maine Mendoza at Alden Richards. Kaya nga ito si Bespil, ito isa din ata to sa maaaring makasuhan nung magulang nung bata kasi hindi man lang nila tinatakpan yung bata. Yung mukha nung bata kapag pinupuso nila sa mga social media account nila. Yan ang hirap sa inyo eh. Hindi ka, minsan kasi gamit-gamit ng utak ba? Minsan gamit-gamit ng utak pag may time. So yun dito naman na tayo. Dito tayo. Tutusin ito eh. Tsaka ako na to gawan ng reaction to. Okay. Ito yung ano niya kay Carmina Villarruel. Na di umano magsasampa daw ng kaso, okay? So yan, makikita nyo dyan sa screen mga Kadaver Cats. Pro page, binubuli si, Lenet ba to, Lenet? O mas kilalang Carmina Villarruel ng abot kamay na pangarap di umano ay pinag-iinitan raw ni Tita Mina si Atasha. Baka makasuhan kayo dahil fake news ang balita nyo kay Tita Mina. Baka nakakalimutan mo Bespil, na yung about sa ginawa mo sa yung ginawa mo dun sa tawag dito sa ASAP. Gusto niyo ba makita yung sa ASAP? Sige, pagtapos itong kay Carmina, hanapin natin yun. May post po si Bespil na magsasarado ng ASAP. At kaagad pong kaagad po na hindi po agad po na binali po agad ng kampo ng ASAP yun, mga vlogger ng ABS-CBN. So ito, okay, siraulo ka talaga, kau ang nambubuli sa mga tao, malala ka na talaga, need mo nang ikulong sa mental hospital sa Mandaluyong. Kahit anong gawin ni Bespil, may talaga siya, may basher Abnormal ka na talaga, bakla. Dapat sa'yo pinapalitan ng utak mo, bobo tanga. O nga, ikaw yun, gumawa ng issue, itulog mo na lang yan. Baka mapuyat ka pa. Pag-inggit, pikit, walang dapat ika-insecure kasi pareho lang silang maganda at sikat. Mga wala talagang magawa sa buhay, naikisawsaw sa buhay na may buhay ang inaatupag. Sariling buhay di pinagtutuunan ng pansin. Ayan. Piling sikat naman si sino to? Naku po. Sabi niya, piling sikat naman yung Atasha. Diyos ko, wala pa namang napatunayan. Sabi ni John Michael Kongko. So ito po si John Michael, view natin. Aba, may panalangin sa Tingnan nyo alam nyo parang na talaga kita nyo kung sino pa yung pala dasal, pala basa ng Bible. Sila pa yung mga siraulo. Ulitin natin Bible yan Bible study yan. Tingnan natin yung picture nitong gagong to. Michael Kongko pala. Kaya naman pala. Panatiko. Kita mo, puro simbahan guys puro pagsisimba, puro simbahan ng di ba? Ang galing. Tingnan natin. Feeling sikat pala si profile. Feeling sikat pala EB. Dabar Cards. Naka-Dabar Cards siya 40 years. Dabar Cards forever daw 40 years since 1972. Ba't 72 yan? 79 tanga. Ay nako. Panatiko pala to ng Aldab. Kaya pala ito yata yung isa sa mga ng Aldab na hindi maka-move on. Itsura ayup. Para kang nasa kabaong sir Piling sikat daw. Ang comment niya, piling sikat naman yung Atasha. Diyos ko, wala pa naman napapatunayan.
Ano papatunayan? Eh, magulang nun, tanga ka ba? Bata pa po sila, sikat na kasi po kilala sila Aga at Charlene. Oh. Iba pa rin yung magulang, iba yung anak, feeling mabait, Diyos ko. Santo ka. Kita nyo, ganyan ugali ng mga ibang mga palasimbang tao. Oo. Eto, haha. Kalalaki mong tao, inggit ang nananalaytay sa'yo. Aminin mo naman, aminin mo man, sikat na si Atasha, mas lalong sisikat yan. Di siya KSP, kagaya mo. Ikaw hanggang basher ka lang. Tama. Tingnan itong makapagsalita to, no? Kaalay mo sino no? Sus, wala ka na bang ibang maisip? Kita mo tignan nyo yung nangyayari ngayon sa kanya. Siya nag-post na makakasuhan daw yung mga TBJ Pro page kasi nga daw sa paninirang puri kay Carmina Villaruel. Pero tignan nyo yung mga comment ng mga tao, siya yung sinisisi. Wala, hindi ka na talaga makakuha ng respeto, best Phil, kasi ultimong ikaw nga, di mo kaya respetuhin sarili mo. Paano hindi niya kaya respetuhin sarili mo? Sana nakita. May dinedepensahan ka na isang kilalang community tapos papakita ka ng titi dyan sa vlog mo. Gina naman to si Akla sa fake news ko ikaw mismo peke. Yan ang tanga mo, tita pa tawag mo kay Carmina, mas mukha ka pa niyang lolo, bobo. Sabi ni Arnel, mas mukha daw lolo ni Carmina si Bespil. Ay, nako, no? Tinadtad siya rito, kawawa, ito pa. Sabi ni Rudy Paloma, artista siya at yung ang project niyang role, wala namang kinalaman yun sa ginagampanan niya sa personal na buhay niya. Kaya please lang wag isama ang karir ng personal na buhay ng isang artista, no matter who you are. She is he. Labas na tayo. Wala tayong pakialam sa mind your own business na lang. Alam nyo yung mga about po dito sa mga artista na to. Dati pa naman talaga kasi mga artista kadalasan talaga na pag-uusapan. Kaya minsan alam nyo, bilib ako dun sa mga artista na kapag may mga issue sila, agad nilang sinasagot, no? Hindi sila nagpapatumpik-tumpik na katulad nung ginawa ni Marian Rivera, napanood nyo na yun. Hindi ko na nga lang ginawan yun ng hindi ko yun ginawa ng reaction video, no? Yung ginawa ni Marian Rivera na kumakalat about dun sa masama niyang biyenan. No, 'di ba? Yun yung maganda, sinagot niya agad, hindi agad lumawak yung issue, 'di ba? Ganun dapat. Etong kay Carmina naman, wala naman talagang kahit naman, nakita niyo naman doon sa video ko, hinahanap ko yung post niya, wala naman. So, tsaka parang ang pagkakaalam ko, etong si Carmina Villaruel at si Aga Mulak ay magpinsan ata to or magkamag-anak. Hindi ko lang masyadong 100% na sure na magkamag-anak tong dalawang to Si Carmina or si Aga or si Soren or si Aga Mulak, hindi natin sure. Pero alam ko magkamag-anak ata yan. So ito yung pinakalat na fake news ni Bespil about sa ASAP. Yan, ito. Basahin natin sabi ng kapatid insider, may isang post ngayon ang kumakalat galing sa isang Facebook page na nagngangalang Bespil na di umano'y mamamahalam na ngayong taon ang ABS-CBN. Sunday noontime show na ASAP natin to, TV5, matapos ang halos 3 dekada sa ere dahil di umano sa baba ng ratings. Uy, naabangan ko rin yan ASAP Dagdag ng nasabing post,
kalat na daw ito sa social media platform ng Twitter, ng ex-Twitter. Ang nasabing post ay hindi totoo. Walang anumang post ngayon sa social media platform ng X ang nagsasabing di umano'y mamamaalam na sa ere ang naturingang programa. Misleading din ang post na naturang page dahil ayon sa ating ilang source, hindi ang ASAP natin to ang tinutukoy ng programang nanganganib mawala sa ere. Mariin nating tinututulan ng ganitong klaseng post na naglalayong magkalat ng disinformasyon sa publiko. Pwede ring makasuhan ng paglabag na section 6 ng Republic Act number 1075 Cybercrime Prevention Act of 2012. Ang sinumang nagpapakalat ng maling impormasyon na may makaakibat na parusang hanggang 6 na taong pagkakakulong at multang aabot sa 200,000 pesos. Nako po, Bespil, kabahan ka na. Grabe. 6 na taon, wala. Ay, bagay, maraming hotdog dun sa loob. Yung nga lang, yung piyansa mo na 200k, saan mo kukunin yun? Ultimo nga, pangbili mo ng gamot, wala ka. So, anong gagawin mo dyan? Patay ka dyan. Ayan, ito po yung post ni Bespil, ayan, boss Bespil yan. Ewan ko, baka binuran na naman yan. Alam nyo, ang hirap kasi dyan sa kabilang vlogger, naghanap talaga sila lagi ng damay. Pag may problema na hindi nila kayang lusutan, naghanap sila ng damay para yun yung mapag-usapan. Eto nga, bali-balita ko, kaya doon, eto pa, may galing naman to sa loob ng tape. Sabi, bali-balita, kaya daw, yung lahat daw ng mga vlogger ng tape, isinama daw ng pinaka-boss daw ng lahat. At pinagsampa ng kaso laban sa mga vlogger ng TBJ. Sabi ko, ewan ko doon sa kanila, bahala sila. Dito lang naman ako Ang pakialam na, tsaka ilang beses na yan, puro mananakot. Dati di ba, namin ng sabi ko, kung wala silang magawa sa pera nila, hindi magkaso sila na magkaso. Kung yun ang dyan sila nagiging masaya, di why not? Ay. So yun mga kadabargads, mga kabiyaya, anong masasabi nyo sa mga nabasa natin, sa mga pinag-usapan natin? I-comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. At pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So kayo ba? Ano bang masasabi nyo? Magbotohan nga tayo. Magbotohan tayo. Saan nyo gustong unang makulong si Bespil? Sa kaso niya kay Vico Soto? Sa kaso niya na tinawag niya rapist ang TBJ? O sa kaso niya dun sa bata? At sa kaso niya about sa ASAP? Naku po. Paktay ka dito, Bespil. Tapos ginamit mo pa si Carmina Villaruel na di umano ay magsasampa ng kaso laban sa mga pro page ng TBJ para para matakpan yung kagaguhan mo. Salamat ka, wala kang video, nasipa na naman kita. Ewan ko, ang hilig nila sa ganung sa ganung tirada, ay, kakasuhan ito. Kakasuhan si yung vlogger ni Isko ng Iskonian. Ang hilig din si kaso-kaso yun. Yung mukhang hapon na mukhang Bombay. Yung hapon na mukhang Arabo na hindi rin naliligo. Yung ultimo mag-toothbrush ng ngipin, yung ngipin pwede mo na ibenta kay Bustoyo Gold na gold lagi yan Yan ang lagi nagko-content sa akin
Kada content sa akin, may kaso ako eh. Nga, tatawa na lang ako minsan pag binapasa sa akin ng mga supporters. Sabi ko, sino yan? Sabi ko, ang dugyot naman yan. So yan, maraming salamat mga kadabarkads at salamat din sa walang umpay na suporta nyo sa ating number 1 na noontime show na Itbulaga ng Tito Vic and Joey sa TV5. At syempre, please subscribe my second YouTube channel na J. Guevara Official. So, gumawa ako ng isang channel, baka dyan ko i-upload yung mga politics sa, yung mga ibang issue natin. No? Kasi ito para lang talaga to sa showbiz. At tayo, maraming salamat sa walang umpay nyo na suporta sa aming TBJ Defender na nandiyan sa description ng kanilang mga link. So, ingat po kayo palagi and God bless and peace and bye-bye. Sila ang TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang pagyalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang defenders na laging nasa likuran. J. Guevara, Jake Magnus, Chris Ulo, Tita Messi. Sila ang nandyan